Hello, great day everyone. I'm here at Las Casas, Pilipinas, de Opasar, dito sa Bagak, Bataan. As you can see, sobrang ganda dito. Yan, mga lumang bahay ng mga Kastila dito sa Pilipinas. At lahat ng yan, original yan na bahay na galing sa iba't ibang panig ng Pilipinas na dinala dito para i-preserve. Tingnan nyo naman, sobrang old school yung dating and it's really beautiful. Welcome to the Puchology Travels. Yan. Puchology Travels. At ngayon, mapupuntahan natin ang iba't ibang lugar dito sa Las Casas, Pilipinas. Dito sa aming probinsya ng Bataan. By the way, taga Mariveles, Bataan po ako. Right? Welcome to Las Casas, Pilipinas. Ikaw, at ikaw kapatid, tayong lahat ay malaya na! Kalayaan o kahilipinan, kabuhayan o kamatayan. Mga kapatid, halina't kalabanin ang mga bakila doktor. Kamtin natin ang sariling kalayaan. Sabay-sabay natin pulutin ang ating mga sedula. Mabuhay ang katipunan! Kabuhayan o kamatayan. Mga kapatid, halina't kalabanin ang mga bakila doktor. Kamtin natin ang sariling kalayaan. Sabay-sabay natin pulutin ang ating mga sedula. Mabuhay ang katipunan! Mabuhay ang revolusyon! Great day everyone. I'm now here dito sa gitna ng Las Casas, Pilipinas. Maganda talaga dito. Ito, tubig dagat yan. Oh. Ito. Ito itsura niya. Pero wala naman yan. Paano ginawa yan? Saan galing? Anyway, yan sa bahay. So ito ang Las Casas. May nangyayaring teatro dyan sa loob. Mamaya lilibot kami sa mga bahay-bahay na yan. No? Malalaman natin ang kasaysayan. Kukunan natin ang video. Sasabihin. Tourist guide. Na lupang hinirang na. Ang lupang hinirang. Mamaya pupunta natin. Muli, hatid sa inyo Las Casas, Pilipinas de Opsar at ng Angels Leather Company ang Tribu Bagakenyo. Ito ang Coffee Milestone. Mula sa mga lokal na aktor ng Bagak Bataan,
ating kinalanin ang mga nagsipagbalak mula sa tribo Barakenyo. Rizal. Yun po talaga yung nanggaling sa last order ng bahay. Okay? Natuloy na po natin yung ating history. So pagdating nga ni Jose Alberto Alonso sa kanilang bahay, dito po sa bahay na ito, kinompronta niya yung kanyang asawa at dito po mismo sa may kwartong ito ay kanya po itong ikinulong po. Hindi po pinatay, hindi po pinugbog, hindi pinalayas, hindi rin pinatulpo. Okay? Ikinulong lang naman. At yung tanging nagbibigay ng pagkain sa kanya sa araw-araw ay yung kapatid ni Jose Alberto Alonso na si Teodora Alonso. Nanay po ni Dr. Jose Rizal. Isang araw, habang nakakulong po sa may kwartong ito si Teodora Formoso, nakagawa po ito ng sulat. Yung kanya pong inilagay sa sulat, siya ay ikinulong ng kanyang asawa sa isa sa mga kwarto ng kanilang bahay at siya daw po ay nilalason di umano ng kapatid nito na si Teodora Alonso sa pamamagitan ng mga pagkain na ibinibigay po nito sa kanya. At yung sulat pong iyon ay inihulog niya dyan po mismo sa bintana pong iyan, pero wala na po dyan yung sulat. Kasi yun po ay napulot na ng isang gwardiya sibil na nag-aabang mismo sa harapan ng kanilang bahay. Dahil ngayong kanyang nakarelasyon ay yung kapitan ng Guardia Civil, agad na nakarating sa kanya yung sulat. At nang malaman na nga ng mga otoridad yung nangyayari sa bahay na ito, agad silang nagtungo dito at kanilang dinakip yung magkapatid na sina Jose Alberto Alonso at Teodora Alonso. At sila po ay ikinulong. Kaya kung maaalala nyo sa history natin na kulong yung ina ng ating pambansang bayani, yun daw po yung dahilan nun. Okay? At isang araw habang nakakulong po yung magkapatid, merong isang okasyon na nagaganap sa kanilang lugar o doon po sa may binyan. At doon sa okasyon na yon, merong isang batang babae na napakagaling sumayaw. At nagkataon po yung Gobernador General ng Espanya ay nasa okasyon din pong iyon at kanyang nakita yung batang babae na sumasayaw kung kaya't ito ay kanyang kinagiliwan. So, ginawa po ng Gobernador General, nilapitan niya yung bata at tinanong po ito kung ano yung kanyang gusto kapalit ng kanyang pagsasayaw. Ngunit lingid po sa kaalaman ng Gobernador General, yung bata po palang kanyang kinagiliwan ay yung bunsong anak ni Teodora Alonso na si Bea Alonso. Pero lang, Bea Alonso po, artista po yun. Kasama niyo ba nakakaalala po ba dito ng pangalan ng bunsong anak ni Teodora Alonso o bunsong kapatid ni Dr. Jose Rizal? Kasama ba ang pangalan po ng bunsong anak ni Teodora Alonso ay Soledad. O Soledad or Sole. Kaya po yung naging kahilingan ng batang Soledad, yung kalayaan po ng kanyang ina at ng kanyang tiyuhin. Makalipas nga po yung dalawang pagkakakulong, yung magkapatid po ay nakalaya. Subalit noong mga panahon yun, merong bagong panukalang batas ang pamahalaan ng Espanya na tinatawag naman na Claveria 1849. At doon po sa batas na yun, nakasaad po doon na ang bawat pamilyang Pilipino ay magkakaroon na ng kani-kaniyang apelido. At yung apelido nga na naibigay sa pamilya ni Teodora Alonso ay Rialonda. At isang araw, nakakalimutang isama ni Teodora Alonso yung Rialonda sa kanyang pirma. At nang iyon po ay malaman ng pamahalaan ng Espanya, inakala ng mga ito na hindi na naman siya sumusunod sa kanilang panukalang batas. Kung kaya't sa pangalawang pagkakataon, muli na naman po siyang dinakip. At yung kanyang naging kaparusahan, siya ay pinaglakad ng 50 kilometro mula Calamba hanggang sa Tapos Laguna ng wala pong suot na sapin sa paa. During that time, ang ating pambansang bayani, si Dr. Jose Rizal, siya po ay nasa halos 10 taong gulang pa lamang at sa kanyang murang edad, nasaksihan na nga po niya kung gaano kalapit yung pamahalaan ng Espanya sa ating mga Pilipino noong araw dahil nga po sa kanyang nakitang ginawa sa kanyang ina. At isa po yun sa kanyang mga naging inspirasyon sa pagsulat ng mga aklat tulad po ng No Limit Angere at El Filibusterismo. Kaya kung inyo maaalala, isa sa mga karakter natin doon, yung babae naglalakad na walang suot na sapin sa paa, habang hinahanap yung kanyang mga anak. Pinapanood din po natin sa baba kanina. Yes po, si Sisa. Ang pinagbasihan niya po doon ay yung kanya mismong ina. Okay? At nabanggit ko po sa inyo kanina, itong bahay, meron po siyang dalawang bahagi. So, proceed na po muna. So, okay po, bago tayo mag-proceed dito sa ating susunod na bahay na bibisitahin. Yung isang bahay naman po yun na yung nakikita, yun po yung ating Casa Binondo Dos from Binondo, Manila. Isa po siya sa ating mga bahay paupahan dito na merong 3 kwarto.
Bali yung kinagigiliwan naman po ng mga bisita dyan, yung kanyang covered azotea, yung balkonahe sa may likuran. Kasi mula po doon, natatanaw po nila yung malawak na bukirin at nakalalanghap po sila ng sariwang hangin dulot po ng mapunong kapaligiran. Uli, yan po yung ating Casa Binondo Dos from Binondo, Manila. At para nga po sa ating susunod na bahay na bibisitahin itong bahay na ito, ito po yung ating Casa Quiapo from Quiapo, Manila. Naitayo itong bahay year 1867 sa pagmamayari ni Don Rafael Enriquez. At ang nagdisenyo po ng bahay na ito ay si Felix Rojas y Arroyo, kauna-unahang Pilipino na nag-ensayo ng arkitektura dito po sa ating bansa. Siya... Yes po. Saan ka nakatayo yan sa Quiapo? Nakatayo daw po ito sa harapan po ng MLQU, pero yung kalye, hindi po ako masyadong familiar sa atin. Hidalgo. Hidalgo po. Ayan, salamat po sa informasyon. Yan, tapat daw po ng MLQU mismo nakatayo yun. So okay po si Felix, ano po? Tawag dito. Wala. Yung kauna-unahan nga po na UP, oh. ng arkitektura dito sa ating bansa. Ang bulol yan, bulol. Alam mo yung bulol. So we go for my group. Ito po mga bato ito na ating tinatapakan ngayon, mga original na bato po siya na mula pa sa China, na tinatawag pang Topia de China. Yung mga ganitong uri ng bato, ginagamit po sila ng pangpabigat at pangpalasin sa mga bato kung kalakalaga. Okay, natawag po sa mga bato niya sa Topia de China. At ito po na po sa mga mula natin sa atin, lugar po sila ng mga Vietnam. Tinagipon niya rin sa Meron sila Ang laki ng bahay na to, no? Imagine. Dito ba sa side na ito, wala na po mapasok dito, hindi na po tayo allowed pumasok dito kasi yung mga artworks natin dito medyo maaari na po sila medyo madaling masira. Okay, hindi na po tayo papasok dito. Bali, yung artist naman po na gumawa ng mga artworks na yan, si Ms. Hera Buyuktasyan, isa din po sa mga Bellas artists. Ginamit niya naman po sa kanyang artworks ay mga kapis shells. Nakuha niyo po yung ideya ng paggamit ng kapis shells during her stay dito sa Las Casas. Napansin niyo po kasi yung mga old Filipino houses natin, yung mga bintana made of kapis shells din. Okay? Dito po tayo. Hindi ka makakaakyat dyan. Akyat mamaya Dito yan. po sa magkabilang sa dito, pwede naman po tayo pumasok. Basta pakiingatan lang po yung ating mga exhibit. Iwasan po. Ito, isa din po siya sa mga nagamit. Daw Ito po yung bahay ng nililigawan ni Goyo. Dito po yung scene na nagsayawan sila. Pag sa pelikula ko yun. Ayan, so okay po. Bali, dito naman po papasok natin sa bahay na ito. May makikita po tayo ng ng ilong ng tao sa pagitan ng isang at ng tigting. Yung mga yan tinatawag po silang kalados. Sinadya po kasi yung mga yan upang magkaroon ng magandang sirkulasyon ng hangin dito po sa bahay. Okay? At yung painting naman po yun, replika po siya ng obra ni Juan Luna na tinatawag na Espanya y Pilipinas. Sinisimbolo po ng painting yung pagkakaibigan ng bansang Espanya at ng bansang Pilipinas. Yung babae nakapula po, sila po yung nagre-representa sa bansang Espanya. Yung babae nakausul naman siya naman po yung nagre-representa sa bansang Pilipinas. Okay? Proceed naman po tayo dito po sa kanila ng bahay ng pagkainan. May po yung mga kapwa yung mga ligapo na dito sa kanila ng mga comfort food. Hindi po natin siya parang ng bahay. Kasi itong bahay nito na nagsisimula ng mga naskasas ang kailangan ng punta, additional accommodation para sa mga guests, ginamit po nila itong bahay nito. So naging rental house po ito before, kaya lang ngayon show house na lang po na ito. Okay? Kaya yung higaan sa yung comfort room, additional na lang po siya sa bahay, hindi po siya part ng original. At pamilya po ba kayo dito? Yes, so ito po ay yung tinatawag na bangkirahan or lababo. Dito po sila nagpupugas ng pinagkainan ng araw at doon po sa may mga kahoy sa likod, dyan naman po nila itinataob yung kanilang mga baso o sartin upang patuyuin. At kung atin naman po mapapansin, sa ilalim ng malalaking bintana, meron siyang maliliit na bintana tulad ng isang ito, na tinatawag naman pong ventanilla. Noong araw, pagsapit po ng gabi, sinasarado nila yung malalaking bintana at itong mga ventanilla po, yun binubuksan nila ng sa gayon magkaroon sa pagmamayari ni Don Antonio Maxino. At itong bahay na ito, yung kauna-unahang bahay na bato na naitayo sa Unisan, Quezon noon.
At noon po kapag sinabi mong yung bahay ay gawa sa bato, ibig sabihin, isa ka sa mayayamang tao na nakatira sa inyong lugar. Kasi nung araw, mas mahal po magpagawa ng bahay na gawa sa bato kumpara po sa kahoy. Baliktad sa panahon natin ngayon. At sa original na struktura po ng bahay na ito, meron siyang lihim na lagusan noon na minsang ginamit ng pamilya ni Antonio Maxino nang sila ay tugisin ng mga Tulisanes. Ngunit sa kasamaang palad, yung minsan pong iyon ay natuldukan kasi sila po ay nasukol at doon na nga rin po mismo pinagpapatay. At sa malagim po na sinapit ng pamilya ni Antonio Maxino, mayroong isang batang nakaligtas na nagngangalang Carmen Maxino. Kasi during that time, si Carmen ay isang maliit na bata pa lamang at siya ay nagawang itago ng kanyang tagapag-alaga sa isang bayong at siya po ay tinakpan ng mga gamit na damit nang sa gayon hindi po siya makita ng mga tulisan. Kung kaya't siya lamang din yung nakaligtas. Pero sa ngayon, hindi naman na po tayo dapat matakot sa bahay na ito kasi yung lihim na lagusan, hindi na po siya kasamang inilipat dito. Kaya pinabindisyonan na rin po itong bahay. At sa ngayon nga po itong bahay na ito, nagsisilbi na po siyang isa sa ating mga restaurant dito. Filipino food restaurant na tinatawag na kusina ni Nanay Maria. Muli, ito po yung ating Casa Unisan from Unisan, Quezon. At yung kasunod na bahay po yan, yung kulay puti, yan po yung ating Casa Haen 1 from Haen, Nueva Ecija. Naitayo naman po yung bahay na yan taong 1901 sa pagmamayari ni Don Hilarion Santiago Esquivel. At tinagurian pong White House ng Haen, yung pong bahay na yan, hindi po dahil sa yan ay kulay puti, kundi dahil yung kauna-unahang mayor ng Haen ay dyan po nanirahan sa bahay na yan. At kung inyo naman mapapansin sa may bubungan ng bahay sa itaas ng mga sulok, meron siyang mga tila mga corona na tinatawag na acroterion or crown calados. Kapag tayo po yung bahay meron ganyan noon, ibig sabihin, yan po ay pagmamayari ng isang mayaman at prominenteng pamilya. Pag uwi niyo po sa inyong mga bahay, alam nyo na. O, pwede nyo palagyan ng mga ganyan, pang mayaman po yan. Okay? Muli yan po yung ating kasahain, uno, na nagsisilbi ng isa sa ating mga bulwagan or function room. And for our next house, lakad na po ulit tayo dito sa Nueva Ecija. And for our next house, lipat po tayo dito sa kabilang lilim. Ayan, sige, gano'n na lang po tayo dito po muna sa may lilim po dito. Look at this. We are in Las Casas, Pilipinas.